Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So, ngayong araw po ng Huwebes, July 3 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na notification bell para lagi ko ho kayong ma-notify sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan, minomonitor po natin itong LPA. High chance po ito maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon ho, anumang oras ay magiging isang ganap na ito na bagyong Bising. Pangalawang bagyo ho sa loob ng ating PAR at titignan natin yung mga lugar nito na posibleng maapektuhan. Dalawang senaryo kino-consider natin dito, yung paglandfall niya sa ating Philippine landmass or kung ito nga po ba yung magre-recurve or lilihis at lalabas ng ating PAR. Sa ngayon, ito po yung merong lokasyon na 165 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, At kung titignan nyo mga kaibigan, bukod dyan, sa banta ni Bagyong Bising, minomonitor din natin itong tropical depression or mahinang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na meron pong lokasyon ngayon na 2,615 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. Meron pong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at meron pong bugso na 70 kilometers per hour. Take note mga kaibigan, kapag naging isang ganap na bagyo, Bagyong Bising, ito nga pong LPA na high chance mga kaibigan sa loob ng PAR, magkakaroon po ito ng lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugso na 70 kilometers per hour. Usually, ganyan ho ang tropical depression kapag dumaan sa high chance na maging isang ganap po na bagyo. Actually, hindi yun ganun kalakas, pero maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad or banta ng mga pag-uulan. And hopefully, wag po itong maglandfall sa ating Philippine landmass. So, balikan natin yan mga kaibigan. Alamin muna natin, yung mga lugar na apektado. Ito nga pong LPA ng Southwest Monsoon. Kasama na dyan mga kaibigan ang mga localized thunderstorm. So, forecast weather condition tayo. Sa area po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama na po dyan ng Ilocos Region at Aurora, weather condition, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa low pressure area. And usually, tuwing hapon yan at inaabot pa minsan sa gabi na tumatagal po ng isa at pinakamatagal hanggang 3 oras. So sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, ang weather condition po dyan, occasional rains o yung mga mahinang pag-ulan pero tuloy-tuloy ho, So mag-iingat tayo sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa posibleng banta ng landslide dahil ho yan sa Southwest Monsoon or hanging habagat. Sa area ho ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, kasama na dyan ng Western Visayas, patuloy pa rin makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa Southwest Monsoon or hanging habagat. So yung impact ito, posible pong pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains. Anumang oras yan mga kaibigan. So ngayon pa lamang importante malinis yung kapaligiran natin sa mga basura para yung mga plastic, mga basura hindi bumabara sa mga kanal. Yun po naging main cause ng pagbabaha, Kung maayos ang drainage kahit malakas ang tubig sa ulan, hindi yan babaha agad-bagad mga kaibigan. Ang ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, meron tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall outlook na kung saan yung dami ng mga pag-uulan na makakaapekto o nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ngayong araw mga kaibigan ng Huwebes, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan. Kasama na dyan ang Occidental Mindoro. So yung mga lugar na aking binanggit, yung mga bahaing lugar dyan, mag-ingat tayo sa banta mga kaibigan ng mga pagbabaha. Lalo na yung mga nakatira sa matataas na lugar at sa mababang lugar, mag-ingat po sa banta ng mga landslide. At inaasahan naman pagdating po mga kaibigan ko ng Friday, July 4 naman ito, 100 to 200 millimeters na dami ng ulan ng mararanasan sa Batanes, Cagayan, Zambales mga kaibigan, Bataan at Occidental Mindoro. Usually, yung mga lugar na yun apektado ng trap ng low pressure area or banta ni Bagyong Bising, Southwest Monsoon, yung mga lugar ho na yan. So, inaasahan din natin ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pugao,
Mountain Province, Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Yung mga lugar na bahain dyan, dito sa mga nabanggit kong lugar, no, usually yung Metro Manila ang sobrang bahain dyan at mababang lugar. Yung iba kasi dyan, area ng probinsya, maraming mga puno pa. Kahit umulan ng malakas, minsan nasisipsip pa ng mga puno. Pero sa Metro Manila, mag-ingat sa posibleng banta ng mga pagbabaha. No? Yung sa mga bulubundukin naman natin, mag-ingat naman po sa banta ng landslide. At inaasahan din natin mga kaibigan, ito po, no, panghuli natin, 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Pagdating naman ng Sabado, Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Batan at Occidental Mindoro. So halos ilang mga araw tayo makakaranas ng mga pag-uulan dahil po mga kaibigan sa banta ng Southwest Monsoon at ito nga pong low pressure area o banta ni Bagyong Bising. Usually mga kaibigan, ito nga pong banta ni Bagyong Bising or tropical depression na sa ilang mga oras lamang ay hinahatak niya, no? Ito nga pong Southwest Monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yung kanlurang bahagi ng Visayas at ng Luzon, mag-ingat sa banta po ng Southwest Monsoon dahil halos same ng effect yan mga kaibigan. Alam nyo, pag Southwest Monsoon talaga, minsan ang idudulot niyan, no, ay malawak ang pong mga pag-uulan. Ang ikinakala natin minsan, ito ay bagyong malakas pero dala lang pala yan ng Southwest Monsoon. At madalas mga kaibigan, tumatagal yan ng 2 hanggang 3 oras. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, no, etong ating namomonitor o banta ni Bagyong Bising. Hindi ho ito, no, magiging isang ganap na typhoon category o super typhoon category. So wag ho tayong mag-alala. Marami tayong nakukuha, nakikita mga update minsan, nakalagay, no, super typhoon o signal number 3 na. Hindi ho yung totoo mga kaibigan. Hindi pa nga actually siya, wala pa nga siya sa signal number 1, pero expect natin anumang oras maging isang ganap na Bagyong Bising, no, ay posibleng itaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. So pag signal number 1 mga kaibigan, ito ay medyo talagang dapat mag-ingat na tayo. Kaya pag ganitong meron tayong mga pag-uulan, mga bagyong minomonitor, paalala ko mga kaibigan, lagi kayong maging updated o tayo sa lagay ng ating panahon. Lagi kayong mag-antabay sa aking mga ina-update at pinupost mga kaibigan sa lagay ng ating panahon. Pangalawa mga kaibigan ko, no, ay mag-ingat tayo, mag-safety tayo ng mga kailangan natin, no, importanteng gamit, pagkain. Natatagal po ng ilang mga oras, no, kapag hindi tayo labas na labas, no, mahirap labas na labas mga kaibigan, umuulan dahil sa banta po ng mga Southwest Monsoon at mga low pressure area. I-safety rin natin ang importanteng gamit natin, yung mga papeles, mga papel at plastic para hindi tayo nangangarag, no, kapag may biglang magbugso ng mga pag-uulan. Yan agad ang hahanapin natin. At idadagdag ko din mga kaibigan ko, no, ipanalangin natin yung safety ng bawat isa, especially yung mga papasok po sa umaga, yung mga uuwi galing trabaho sa hapon. Ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban huyan sa mga biglaang bugso po ng pag-uulan. At ipapaunawa ko lamang sa inyo ngayong buwan ho ng July, inaasahan, inahin na rin sa pagkatala ng Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo ang ina-expect natin na papasok, no, at tatama sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So itong mga bagyo na ito mga kaibigan, hindi naman ito lahat-lahat tatama o mag-landfall sa ating Philippine landmass. Papasok man sa PAR, may mga senaryo naman yan. Pwedeng mag-record or lumihis papalayo ng PAR. So, yung consider natin yung mga ganung bagay mga kaibigan. Sa ngayon, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko kayong i-monitor at i-update sa lagay ng ating panahon, no, sa mga susunod na mga oras. So, huwag kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po.